Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Philps Blog, Jerrel Mark Anyura, Steven John Arapan, at Leopoldo Maldia, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1561. Matapos marinig ang mga sinabi ni Handel, ang mga mata ni Michelle ay kumibot kasama ang ilang iba pa na pinapanood ang dalawang maharlika. Natalo siya, kumbinsido siya. Ito si Handel na pinag-uusapan natin. Ngunit ang makapangyarihang tao na ito mula sa pamilyang Mordus Smith ay ang sariling bodyguard ni Michelle. Hindi ba siya nagpipigil para sa kapakanan ni Yvonne Xavier dati? Bakit niya inamin ang pagkatalo ng ganyan? Alam ni Michelle at ng iba pa ang lakas ni Handel. Hindi lamang ang pamilyang Smith, ang mga taong naaayon kay Handel ay bihira kahit sa Mordo. Ngunit ang isang malaking karakter ay namamaga bilang isang baboy matapos na masampal sa paligid ni Harvey York at pagkatapos ay humingi ng awa. Ang tanawin ay napakapangit, hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita. Tinamaan si Handel dahil wala siyang pag-iingat sa isang oras. Matapos matumbok ng 5 beses ng sunod-sunod, sapat na upang patunayan ang kakilakilabot na lakas ni Harvey. Nang mapagtanto ito, ang mukha ni Michelle ay lubos na kakilakilabot. Malamig siyang sumulyap kay Handel at binigkas ang isang galit na tono, basura. Wala kang silbi. Nagpakita si Handel ng isang kakilakilabot na hitsura sa kanyang mukha. Hindi man lang siya naglakas loob na ibaba ang mga kamay na sumasakop sa kanyang mukha. Ayaw niyang humingi ng awa. Ngunit kung hindi siya, baka siya ay nasampal hanggang sa kamatayan. Ang mga sampal ni Harvey ay lalong lumalakas sa bawat oras. Alam ni Handel na hindi bababa sa siya ay paralisado kahit na makaligtas siya sa susunod na ilang mga sampal. Mabuti na nasiyahan ka. Tumingin si Harvey kay Handel na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Michelle, na kumikilos ng lahat na mataas at makapangyarihan sa sandaling ito. Si Harvey ay pansamantalang nakatayo doon, ngunit ang aura na nakapaligid sa kanya ay naramdaman ng higit na mataas kumpara sa mga taong nakapaligid sa kanya. Auntie, ipinakita ko na sa iyo kung ano ang magagawa ko upang maprotektahan si Yvonne. Kaya't huwag mong gawing mas mahirap para sa kanya. Kalmado ang tono ni Harvey ngunit puno ng awtoridad. Hindi lamang siya ang aking sekretarya, ngunit isa rin siya sa aking malalapit na kaibigan. Mahal niya ako. Iyon ang dahilan kung bakit walang sinuman sa mundong ito ang pinapayagan na makaramdam siya ng mali o hindi maligaya, kahit na sila ay kanyang sariling pamilya. Bukod, ang pamilyang Smith ay isa sa nangungunang 10 pamilya, at si Jaden Smith din ang pinakamayamang tao sa Gangnam. Anong uri ng mga paghihirap ang hindi malulutas ng pamilyang Smith hanggang sa kung saan kailangan mong isakripisyo si Yvonne? Para sa akin, mukhang isang dahilan lang ito. Hindi ko papayagan ang pamilyang Smith na sirain ang buong buhay ni Yvonne para lamang sa pipi na ito. Hindi lang sa iyo, sasabihin ko ang mga salitang kapareho kahit na nandito si Jaden ngayon. Ang tono ni Harvey ay mapayapa, ngunit ang kanyang aura ay walang humpay. Napilitan si Michelle sa pamamagitan ng nangingibabaw na paninindigan ni Harvey at hindi sinasadya na umatras ng ilang mga hakbang. Hindi nasiyahan si Michelle. Naramdaman lamang niya ang ganitong uri ng pangangibabaw mula sa mga upperclassmen ng nangungunang 10 pamilya. Ngunit ang aura ni Harvey sa sandaling ito ay kahit na mas malakas kaysa sa kanyang ama. Nagsisimula ng mag-alinlangan si Michelle sa pagkakaroon niya sa sandaling ito. Dapat niyang aminin na ang lalaki sa harap niya, si Harvey, ay isang misteryosong lalaki. Matapos sukatin si Harvey para sa isang mahabang, mahinahon na sinabi ni Michelle, "Bata, mayroon kang ilang kakayahan. Aaminin ko na baka ako ay nagkamali sa iyo sa oras na ito. Ngunit dapat mong malaman na palaging may isang mas malakas kaysa sa iyo doon. Sa palagay mo ay kahanga-hanga ka lang dahil natalo mo si Handel. Ngunit dapat mong malaman na sa isang lugar tulad ng Mordo, hindi rin maihahambing ni Handel ang iba doon." Mahinahon na sumagot si Harvey, "Magiging pareho ito kahit na sino ang darating para sa akin. Ang mga tinatawag na propesyonal ay basura lang sa akin.
Ngumisi si Michelle matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey York, pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Bata, huwag isipin na maaari mong simulan ang pagtawag sa iyong sarili bilang hari dahil mayroon kang ilang mga kakayahan. Ipaalam sa akin ang isang bagay, ang isang tao ay hindi dapat labis na labis ang kanilang mga kakayahan. Kapag nagpunta ka sa Mordo o Walls Inn, malalaman mo kung gaano ka maging biro doon. Puno ng mababaw na bastards ang Buckwood. Sa palagay mo ba talagang mayroon kang isang napakalawak na background dahil lamang sa ilang mga tao na tinawag kang prince? Naniniwala ka ba talaga na mayroon kang tulad na awtoridad o kapangyarihan? Sa Walls Inn, sa Mordo, ang iyong background at kapangyarihan ay isang biro lamang. Sa iyong mapagmataas na pag-uugali at ang katotohanan na hinimok mo ang pamilyang Smith, mahihirapan ka sa hinaharap." Kalmadong ngumiti si Harvey nang hindi nagbibigay ng tuwid na sagot. Awtoridad, background, koneksyon, lakas, ang mga ito ay walang kinalaman sa nangyari ngayon. Ngunit syempre, kung ihahambing natin ang lahat ng iyon, ako ang pinakamataas na awtoridad doon, mayroon akong pinakapambihirang background, mayroon akong pinakamalakas na koneksyon, at ako ang may pinakamataas na lakas. Hindi mahalaga kung naniniwala ka o hindi, auntie, ngunit ang mga ito ay solidong katotohanan. Si Yvonne Xavier lamang ang may karapatang sabihin sa akin na iwanan siya. Wala nang iba ang may karapatang gawin ito, at wala rin silang kakayahang gawin ito. Kahit na sila mismo ang ina ni Yvonne, ang 4 na Young Masters of Walls Inn, o ang 6 na prinsipe ng Mordo. Hindi ko hahayaang masaktan si Yvonne. Bukas ang paninindigan ni Harvey. Walang duda tungkol dito. Nagpakita si Michelle ng mahigpit na hitsura, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin kay Yvonne matapos tingnan si Harvey. "Yvonne, sigurado ka bang sisirain mo ang iyong pangako? At pagkatapos ay pinapayagan mo ang batang ito na ipahiya sa akin ang lahat ng gusto niya?" Ang ekspresyon ni Yvonne ay nagbago ng malaki. Pagkatapos sa wakas ay sumagot siya, "Ina, gagawin ko ang ipinangako ko." Ngunit pumayag lamang ako na makita ang isang tao ng isang beses. Hindi man ako nangako na pakasalan siya. Kung hinihiling mo ito, pagkatapos ay pasensya na, hindi ko magawa. Tulad ng tungkol sa krisis sa pamilyang Smith, ang pamilya ay nakalista na bilang isa sa nangungunang 10 pamilya sa loob ng maraming taon ngayon. Bakit ka pa natatakot sa ilang organisasyon na pumapatay? Ang pamilya ay gumugol ng mga tambak ng pera para lamang masira sila. Siyempre, magagawa natin ito muli. Bakit kailangan pa nating sumali sa puwersa sa kanila? Hindi mo ba alam kung paano kumilos ang pamilyang Thompson? Sa palagay mo ba ay madali para sa kanila na kumilos laban sa kanilang sariling interes? Iyon ang dahilan kung bakit masasabi ko sa iyo na malinaw na makikipag-date ako sa kanya, ngunit hindi ko kailanman dadalhin ang kanyang kamay sa kasal. Gagampanan ko ang aking pangako, ngunit taimtim akong umaasa na hindi ito ipapabuhat ng pamilya sa akin. Ang tingin ni Michelle ay naging malamig na parang yelo matapos marinig ang mga sinabi ni Yvonne. Alam niya ng lubos na ang kanyang anak na babae ay isang malakas ngunit matigas ang ulo na babae. Dahil ang magkabilang panig ay nagsalita hanggang sa puntong ito, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pag-uusap. Tumalikod si Michelle at umalis nang hindi nagsabi ng ibang salita. Ngunit bago siya lumakad palabas ng pasukan, tiningnan niya si Harvey na nakatayo sa gilid, at malamig niyang sinabi, "Harvey York, aaminin ko ang pagkatalo dahil hindi ko makakasama si Yvonne. Ngunit kailangan ko pa ring sabihin sa iyo, hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng aking anak na babae. Kahit na ilaban mo ang iyong buong buhay, hindi ka magiging bahagi ng pamilyang Smith. Alam mo nang mas mahusay ang dapat at hindi mo dapat gawin. Panoorin ang iyong hakbang." Humakbang si Michelle at malamig na bumulalas, "Tayo na." Si Handel at ang iba pa ay tumingin kay Harvey na may halo-halong damdamin na maliwanag sa kanilang mga mata, pagkatapos ay sumunod. Lumabas na si Michelle, ito ang unang pagkakataon na makita si Michelle, na labis na nangingibabaw, ay sumuko at makompromiso pagkatapos ng maraming taon. Pumasok si Michelle sa loob ng kanyang Toyota Alpha at mabilis na nagbigay ng isang tawag pagkatapos ng isang sandali.
Gusto ko ang bawat impormasyon na makukuha ko sa isang tao, at ang kanyang pangalan ay Harvey York. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa apartment, itinapon ni Harvey York ang sulat ng pagbibitiw ni Yvonne Xavier na ibinalik niya sa kanya at sinabi, "Hindi ko ito tinatanggap. Ikaw pa rin ang kalihim ng CEO ng Sky Corporation. Bukod, kukunin ko si Tyson na magtalaga ng mga kalalakihan para sa iyong proteksyon 24 na oras sa isang araw mula ngayon. Kung kinakailangan, kukuha din ako ng mga kalalakihan mula sa Sword Camp. Hindi mahalaga kung ano, ako ang bahala sa iyong kaligtasan. Walang pinapayagan na pilitin kang gumawa ng anupaman." Lihim na nagbuntong hininga si Yvonne. Nakita niya ulit ang nangingibabaw na panig ni Harvey sa araw na iyon. Hindi lamang siya ay nangingibabaw, lubos niyang nasaktan ang ina ni Yvonne at iniwan ang gayong mapagmataas na impresyon ng kanyang sarili. Kung sina Yvonne at Harvey ay dapat manatiling magkasama, kailangan nilang harapin ang maraming mga problema sa hinaharap. Ngunit hindi masabi ni Yvonne kung ano ang iniisip ni Harvey. Inikat niya ang kanyang mga mata at hinarang ang pintuan sa harap, pagkatapos ay tumawa. "CEO York, nakakita ako ng isang paraan upang ayusin ang problema ng isang beses at para sa lahat." "Anong paraan?" Nanlaki ang mga mata ni Harvey. "Gagawin ko ang lahat sa loob ng aking kapangyarihan." "Oh, higit ka sa magagawa nito." Pinakawalan ni Yvonne ang isang mahiwagang ngiti, pagkatapos ay lumapit sa tabi ng tainga ni Harvey. "Kung magkakaroon ka sa akin, iyon ay bang bang bang." Ang isang string ng malakas na mga ingay ay nag-echo mula sa loob ng apartment. Binuksan ang bintana ng banyo ng apartment, si Harvey pagkatapos ay nakita na lumabas ang kanyang ulo. Halos marinig ang tahimik na buntong hininga ni Yvonne. Hindi niya alam ang sasabihin. Bumaba si Harvey sa lupa, pagkatapos ay hinaplos ang kanyang mga sentido habang walang binibigkas. "Hindi ito ang gusto ko, ngunit may isa pa sa aking bahay ngayon." Hindi pa ako sa kanya nakitungo. Kung maglakas loob akong makipag-ugnay sa ibang mga tao sa labas, tiyak na ipagbigay alam niya sa akin kung ano ang kagustuhan ng aking sariling dugo. Matapos tumawag, hindi nagtagal ay alam na ni Harvey ang kalagayan ng pamilyang Smith habang pauwi. Ligtas na sabihin na ang bawat pamilya ay may sariling mga problema. Ang pamilyang Smith sa Mordo, ang pinakamayamang pamilya sa Gangnam. Malakas ang pamilya, ngunit 20 taon na ang nakalilipas, nakilala ni Jaden Smith ang isang malakas na kalaban. Hindi lamang ang kanyang kalaban ay tinalo ang matalinong negosyo ng pamilya Smith, ngunit ang isang lumang organisasyon ng assassin ay ginamit din upang patayin si Jaden. Ang bata at masigla na si Jaden ay medyo dominante din. Siya ay nagtapon ng maraming pera upang umarkila ng mga mersenaryo upang linisin ang buong assassin sa lumang base ng samahan. Ang magkabilang panig ay nakikipaglaban hanggang sa kanilang huling paghinga. Ngunit sa laban na iyon, isang mahalagang figure ang tumakas mula sa samahan ng assassin. At pagkaraan ng 20 buong taon, ang eksaktong figure ay bumalik mula sa mga patay at nagpadala ng salita na babayaran ng pamilyang Smith ang kanilang ginawa noon. Alam ni Jaden kung gaano kalakas ang samahan ng assassin. Matapos maghintay ng 20 buong taon, walang nakakaalam kahit na ang bilang ng mga kalalakihan na mayroon ang samahan o kung paano sila lumaki sa lakas. Bukod dito, ang dating base ng samahan ay ipinahayag lamang dahil sa isang undercover na spy. At nang walang isang undercover na spy sa oras na ito, ang pag-aalis ng samahan ng maaga ay tiyak na hindi isang posibilidad. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, ang pamilyang Smith ay matutugunan ng malamig na dugo na paghihiganti mula sa samahan ng assassin. Iyon ang dahilan kung bakit ang buong pamilya ay hindi makakain o makatulog ng payapa. Ngunit ito ay normal lahat. Walang sino man ang maaaring magpanggap tulad ng walang nangyari kapag na-target sila ng isang killer organization. Sumang-ayon ang pamilya ng Walsing na manindigan para sa kanila at sa huli ay tapusin ang tunggalian ng isang beses at para sa lahat. Ngunit bilang kapalit, hiniling nila kay Yvonne na pakasalan si Master Thompson. Alinmang paraan,
si Ivan ay walang isang piraso ng interes sa taong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng salungatan sa pagitan ng dalawang pamilya. Si Harvey ay may hula kung bakit pipiliin din ni Master Thompson si Ivan. Ang pamilyang Thompson ay maaaring gumamit ng kasal bilang isang dahilan upang makasama sa pamilyang Smith at marahil ay nanakawan pa nila ang kanilang buong pag-aari ng pamilya. Si Ivan, na nag-iisa lamang, ay magiging mas madaling mapanatili sa ilalim ng kontrol kaysa sa iba. Ipinanganak din ni Ivan ang dugo ng pamilya sa Walsing. Kung ang pag-aasawa ay magagawa, ang pamilya Thompson ay pumapatay ng 2 ibon na may isang bato. Sa Gardens residence, sina Simon Zimmer at Lillian Yates, na nanatili dito sa lahat ng oras na ito, ay lumipat. Si Cynthia Zimmer, sa kabilang banda, ay bumalik sa universidad. Si Mandy Zimmer lamang ang nanatili sa isang maluwang na bahay. Naramdaman itong walang laman, ang mga stack ng mga dokumento ay nakasalansan sa coffee table. Ang pagsimangot ni Mandy ay pinaulap ang kanyang mukha matapos na sumulyap sa mga dokumento. Sa mas malapit na pag-iinspeksyon, ang mga dokumento na iyon ay ang lahat ng mga kontrata na tinanggihan, kasama ang mga kasunduan sa paglilipat ng equity. Ang lahat ng ito ay nangyari ng bigla sa araw na iyon. Ang mga stock ng Regency Enterprise na nagpapalipat-lipat sa merkado lahat ay natapos sa kamay ng pamilyang Zimmers ng Southlight. At ang mga kasosyo sa negosyo na sumang-ayon na magtrabaho sa Regency Enterprise lahat ay kinansela ang kanilang paglahok sa loob ng 1 oras. Kahit alam nila na ang Sky Corporation ay nasa likod ng Regency Enterprise, kinansela pa rin nila ang mga deal ayon sa gusto nila. Ito ay sapat na upang patunayan na ang mga magkasalungat na puwersa ay naghahanap ng problema. Ang pamilyang Zimmer mula sa Southlight. Hinaplos ni Mandy ang kanyang mga sentido. Ang pagod ay ipinakita sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na si Senior Zimmer, na nawalan ng lahat ng kapangyarihan noon, ay maaaring tumaas muli sa tulong mula sa pamilyang Jean ng Mordo. Bukod doon, si Queen Zimmer ay naging lubos na dominante matapos na bumalik mula sa Mordo. Sa pagsuporta niya sa kay Senior Zimmer, marami na silang naaksyonan sa loob ng 1 araw. Naghahanda na silang harapin si Mandy ngayon. Isang demand lang si Senior Zimmer. Gusto niyang si Mandy na hiwalayan si Harvey, pagkatapos ay pumunta sa Mordo at hayaan ang pamilyang Jean na ayusin ang kasal. Tulad ng para kay Harvey, kahit na ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Prince York ay ipinahayag, bakit si Senior Zimmer ay hindi nagmamalasakit dahil iyon sa sinusuportahan siya ng pamilyang Jean. At si Lillian, na walang pamantayan, ay ganap na bumaling kay Senior Zimmer bilang kanyang subordinate. At tungkol kay Simon, maaari lamang siyang mag-atubiling sumunod sa suit. Bang! Sa ngayon, biglang bumukas ang pinto, ang tao ay may lubos na napakalawak na puwersa, na walang anumang layunin na kumatok. Pumasok siya sa sala at nagtapon ng isang dokumento sa harap ni Mandy. Si Queen Zimmer, na mukhang mahirap na bilang siya noong mga buwan na ang nakalilipas, ngayon ay napuno na ng kaluwalhatian. Para siyang isang taong nagsasanay ng martial arts sa unang tingin, at mukhang may kakayahan siya rito. Tumingin si Queen kay Mandy sa sandaling ito. Tanging ang lamig at paghamak ang nagpakita sa kanyang mga mata noon. Sinabi ko sa iyo, Mandy. Ako ay walang tiyaga. Kailangan kong samahan si Prince Jean para sa golf mamaya, kaya bibigyan ko lang kayo ng kalahating oras. Lagdaan ng masunurin ang kontrata. Sinabi ko sa iyo na ito ang aking sariling problema. Bukod, hindi na ako nauugnay sa pamilyang Zimmer. Sumagot si Mandy na may nakasimangot ngunit hindi siya sumabog sa galit. Ang isang kontrata sa diborsyo ay ang dokumento sa harap ni Mandy. Wala siyang balak na pirmahan ito. Hindi na ako nauugnay sa pamilyang Zimmer. Mandy, niloloko mo ba ako? Hanggat nadadala mo ang Zimmer na apelyido, hindi mo masisira ang bloodline na ito kailanman. Wala akong pakialam sa nangyari noong nakaraan. Ngunit dahil ibinigay ni Senior Zimmer ang utos, dapat mong sundin ito ng epektibo kaagad. Mandy, mas mahusay mong sundin ang mga order ng masunurin tulad ng iyong mga magulang bago mangyari ang anumang masamang mangyari. Alam nila kung kailan isusumit kung kailan darating ang oras.
Iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang buhay ay magiging maayos ang paglalayag mula ngayon. At kung patuloy kang matigas ang ulo, ang iyong Regency Enterprise ay mabangkarote ng maaga o huli. Kahit na ang iyong mahal na si Prince York ng Sky Corporation ay susunod sa suit. Kabanata 1565. Nasimangot si Mandy Zimmer matapos marinig ang mga sinabi ni Queen Zimmer, pagkatapos ay malamig na sumagot. Sinabi rin ni Matthew Flynn, Quentin York, at Peter Lee. Ano ang nangyari noon? Pinakawalan ni Queen ang isang puff ng pagtawa. Mandy, sa palagay mo ba talaga na ang iyong murang asawa ay ang pasyente na ito at may kakayahang? Si Prince Jean ay gumawa ng isang background check sa kanya. Si Sheldon Xavier at Yoel Graham ay nanindigan lamang para sa kanya dahil kay Yvonne Xavier. Tumayo si Oscar Armstrong para sa kanya dahil may utang siya ng isang beses. Tulad ng para sa Panginoon ng Longmen na nakatayo para sa kanya, iyon ay higit pa sa isang pagkakataon. Kung pinag-uusapan natin ang totoong lakas, gagawin niya na natapakan sa kamatayan ng 4 na nangungunang pamilya ng Hong Kong at Star Stable. Alam niya kung paano lumaban, ngunit paano ito magiging kapaki-pakinabang sa mundo ngayon. Ang background, koneksyon, kapangyarihan, kayamanan, at ang awtoridad ang mga pangunahing kaalaman sa mundong ito. Maaari ka lamang maging isang manlalaban kung alam mo kung paano lumaban, tama ba ako? Bukod sa, ang pamilyang Jean ng Mordo ay isa sa nangungunang 10 pamilya. Ano ang mabuting maaari mong makuha para sa paghihimok sa kanila? Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka dapat maging walang muwang, Mandy. Pirmahan mo na lang ang kontrata. Sumama ka sa Mordo at tamasahin ang lahat ng kayamanan at kaluwalhatian pagkatapos mong lagdaan ito. Dahan-daang tinapik ni Mandy ang kanyang ulo at mahigpit na sumulyap kay Queen. Paano kung sasabihin ko hindi? Sabihin mo hindi. Itinaas ni Queen ang baba ni Mandy gamit ang kanang kamay at ngumiti. Siyempre, maaari mong sabihin hindi, ngunit mayroon ka ring kalayaan na iyon. Kung hindi ito para sa iyong magandang mukha, sasampalin kita hanggang sa ikaw ay maging putik. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Pirmahan ang kontrata bago ang 10:00 ng umaga pagkatapos bukas. Huwag kalimutan, kasama kami nina Simon at Lillian. Kung nalason sila dahil sa isang bagay na kanilang kinakain, hindi ko alam kung sino ang sisihin. Isang kahangahangang ngiti ang tumugas sa mukha ni Queen. Walang kahihiyan ka, nanginginig si Mandy sa galit. Queen Zimmer, paano ka pa naging ganito? Sobrang-sobra ka dati, ngunit hindi ka ganito ang kasamaan mo. Ako, masama. Si Queen ay kumalas ng magaan. Nakarating ako sa puntong ito lahat dahil sa iyo at sa iyong Prince York. Panigurado, kapag tapos na ako sa pakikitungo sa iyo, susunod ako para sa kanya. Hey! Matapos umalis si Queen, patuloy na sumimangot si Mandy habang humahawak sa kontrata. Sa Sky Corporation, dahil ang halaga ng stock ng kumpanya ay tumaas ng 10 beses sa pinakaunang araw ng listing ng kumpanya, ang mga taong nagtatrabaho doon ay lubos na tiwala. Ang mga mababang espiritu na naruroon sa mga nakaraang araw ay agad na nawala. Kahit na hindi pa nagtatrabaho si Yvonne, nandoon pa rin si Ray Hart upang matiyak na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Maayos ang lahat, si Harvey York ay nagbabasa sa mga dokumento habang nakaupo sa tanggapan ng CEO. Thud. Sa ngayon, isang magandang front desk lady ang lumakad kasama ang kanyang mukha na namumula at tahimik na sinabi, CEO York, mayroong isang magandang ginang na tinawag na Maylee na nais na makita ka. Gusto mo bang makita siya? Sinong Lee? Nagyelo si Harvey. Hindi niya maalala ang sinuman sa pangalang iyon. Ano ang ginagawa niya? Sinabi niya na siya ay mula sa Star Stable. Narito siya upang makipag-ayos. Star Stable. Maylee. Naintriga si Harvey. Papasukin siya. Ang isang babae na tumitingin sa halos 24 na taong gulang ay dumating sa lalong madaling panahon. Tila naiiba siya kumpara sa iba pang mga batang babae na plastik ang mga mukha mula sa bansang J. Ito ay dapat na isang natural na uri ng babae, at mukhang kaakit-akit siya.